Okay, good day mga kasimana. Sa office tayo ngayon ng ating officer in charge ng Banga MPS. Now, we have this morning si Police Major Ronald Cesar. Sir, meron ho tayong may tuturing na accomplishment, no? Sa ating station regarding ho ito sa isang arrested person dahil sa pag-violate sa Republic Act 10591. Konting background, sir, paano nakarating sa atin yung information at saka paano natin na-arrest itong person, sir? Yes sir, magandang umaga sir no, at sa mga listeners natin. Kasi Manwa, Yes, sir. yes sir, at around 6:10 PM ng gabi ng August 11, may tumawag sa natin sa station na may nagpaputok daw dun sa Barangay Daha Norte. Oo. And immediately nag-proceed yung personnel natin. And upon arrival, pagdating nila, yung suspect, nakita niya yung patrol car natin. Uy, okay. Yun sir, nung nahabol na niya, ng mga personnel ko, doon na nila inaresto. Upon arresting sir, tinanong kung may pertinent documents ba. Wala naman. So immediately, they arrested and binasahan ng Miranda rights. Ang inventory natin sir, dahil medyo madilim na dun sa site na yun, doon na lang sa barangay, sa office ni Captain. Ay, okay. Yes, sir. So, ang pag-inventory naman sir is nag-witness ng Gin-check kung meron siyang document, ano? Yes, sir. Regardless, sir, halimbawa lang para karagdagang information sa ating mga viewers at sa mga kababayan natin. Just in case, sir, na meron siyang pertinent documents, kaso yung lugar, we do believe, hindi yung firing range, pampublikong lugar, maaari pa rin hubang makasuhan yung isang katulad niya? Yes sir. Yes sir, kasi hindi naman po. Okay. So what about sir yung nature excuse me, yung nature ng pag-request ng police assistance given na nagpaputok siya, may idadagdag kaya na kaso sa kanya if ever or absorbed na dun sa R18591 yung Yes sir, pagpaputok pwede, niya? siyempre sir, yung 2 araw ka ng lasing, so baka may kinikim-kim talaga. Ayun. Okay, But sige. luckily na lang sir, at least hindi siya nagwala dun sa Oo, yun nga. Yun ang mahirap din, ano? walang biktima. Oo. And we understand, sir, isa ito sa mga masusi nating tinututukan, ito mga illegally possessed. Yes, Yun nga, baka maka-aksidente, baka ano pang magawa. Maybe sa sarili, sa ibang tao, or even Yes, sa pamilya, no? Sige. So, Tinder yan sa PNP, Hmm. or kung medyo malayo kami sa inyo, may barangay captain naman tayo, or sa mga Barangay barangay officials officials, natin, okay. pwede naman yan. Para ma-prevent talaga natin yung mga ganitong instances na baka makapatay pa tayo kung Yun sakali. nga, mahirap. Yun lang, pa iwas kaso din tayo. Ayun, oo. Oo. So, I'm appealing na na mag-surrender sila, i-surrender nila yung unit nila, Mm. or mag-apply sila ng Ayun. TAP. Ayun. Yes sir. Oo. Yung RCSU naman natin, actually halos kada buwan kasi sir, may may caravan. So, Oo. dali na lang naman. I-comply lang lahat ng requirements. Sige. Sir, pahabol ako. Ilang taon o yung edad, sir, ng suspect na to? Tsaka taga saan siya? Yes sir, taga Barangay Daha Norte sir. Mismo. As per investigation, 61 years old po yung suspect. Ayan, sige. Sir Cesar, maraming salamat sa information po na ibinahagi niyo sa amin sa Energy FM. Thank you so much, Sir, sir. thank you din po. Ay.